Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kunwari lang itong si Barsaga, si Kong Miao, si Kiko. Oh, kunwari lang ito eh. Kunwari lang ano? Kunwari lang hindi siya apektado. Kunwari lang okay lang sa kanya. Ha? Ang alin. Ay yung ano, ha? Nagbalik na sana sa Kongreso, sa Kamara, itong si Kong Miao, si Kiko Barsaga. Kasi tapos na yung 60-day suspension niya. Oh, magbabalik na siya. Pagbalik niya, mayroon na naman panibagong suspension na 60 days. Ang daming bumoto, 238 ba yun? The committee finds that Respondent Barsaga of the 4th District of Cavite committed repeated, escalating misconduct during the period of his suspension from office during December 1, 2025 to January 30, 2026, which reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives as an institution and of the members of the House, and recommends the imposition of another penalty of suspension from office for 60 days without the benefit of salaries and allowances. The imposition of the penalty carries with it a stern warning that a repetition of another misconduct would warrant a more severe disciplinary action, including expulsion from office. Maraming salamat, Madam Speaker. With 238 members voting in affirmative, 10 against, 9 abstentions, the findings and recommendations contained in the committee report number 102 are hereby adopted. The Honorable Barsaga, who is present at this session hall, is hereby notified that he is suspended for a period of 60 days, effective immediately. Session suspended. Ha? Ang sumuporta lang kay Kong Miao, sila ano eh, si Pulong Duterte, si Omar Duterte, yung anak ni Pulong, at saka yung Harold. O, Duterte rin yun. Harold Duterte, yung party list nila, PPP. Yun lang yung kasi ungab yan. 4, yung mga taga Davao. Siyempre, kailangan nilang suportahan si Kiko Barsaga kasi pinagtatanggol niya ng Duterte. Ngayon, karamihan ng mga kongresista, hindi karamihan, malaking overwhelming. 238 yata eh. Pumuto na siya. I-extend uli ang kanyang suspension. Bakit? Kasi itong si Barsaga eh. Sinuspend din na nga ng 60 days. Sa panahon ng suspension niya ng 60 days, hindi pa rin nagbabago. Walang remorse, walang pagbabago. O yan ang problema kay Kiko Barsaga. Dapat sana, nung sinuspend ka ng 60 days, nagbago ka na. O parang pinagsisisihan mo yung ginawa mo. Hindi eh. Ganun pa rin. Bastos pa rin na walang disiplina bilang kongresista. Pwede ka naman kasing matibay ang paninindigan. Pwede ka naman kasing binabatikos mo yung mga mali. Pero wag ka namang maging bastos. Wag ka naman yung parang wala ka ng respeto at walang disiplina. O tingnan mo yung Makabayan Black. Matibay sa paninindigan yan. Yung mga yan. Pero hindi sila bastos. Hindi sila yung walang respeto. Hindi yung wala silang disiplina. Ang paninindigan, hindi yung parang nagmumura ka, yung bastos ka na, hindi yun. Hindi yun. Yun eh. Ay ito, akala mo, dahil linalabanan niya ang korupsyon, akala mo, dahil linalabanan niya ang mga abuso, akala niya sa kanya, magaling, na siya. Tama na yung ginagawa niya. Hindi lang yun. Dapat yung yung manners mo, yung manera mo, yung ugali mo. Pag hindi ganun yung talagang unethical yun. Kaya ako sangayon lang ako diyan sa sangayon naman ako diyan sa ginagawa ng House eh. Dito kay Kiko Barsaga. Ngayon, ang sabi ni Kiko Barsaga, hindi naman daw siya apektado niyan. Hindi daw siya apektado niyan. Wala naman daw sa kanyang problema. Me, I can afford to lose my job here in Congress, but the average Filipino citizen, especially now when we're facing severe economic instability, with plenty of issues regarding foreign investments and also with our current diplomatic issue involving China and their possible problems involving our trade with China.
if this diplomatic issue should escalate, it's going to be very hard for the average Filipino citizen. And I think that we should be more focused on putting our emotions should be more focused for them rather than people in Congress. Paano mo masabing hindi ka apektado? Mayroon siyang mga staff. Mayroon siyang mga staff. Siyempre, may mga staff siya sa, ano niya, paano na yon? Wala na. Oh. Ano siya, walang sweldo, wala siyang ano, diyan sa panahon ng suspension niya. Sabihin pa na mayaman sila. Pero, sa totoo lang, yumaman sila sa politika na eh. Sabi nga nung bilyonaryong businessman si Enrique Razon, kasi kinasuhan siya nung ng cyber libel ni Razon. Sabi ng bilyonaryong si Enrique Razon, "Pigi nga, ipaliwanag ninyo, Kiko Barsaga, saan galing ang yaman nyo? Sa politika lang naman kayo eh. O paano kayo yumaman ng ganyan?" Oo nga naman. O ngayon, kung ano na siya, chinichik, ano na siya, hindi na siya makaupo bilang congressman, baka nga sa sunod na eleksyon sa 2028, hindi na siya manalo eh. Siyempre, pagkakaisahan na siya dyan ng mga Rimulya. Hindi na siya papanalunin dyan. At yung pala, nung mahigpit ang laban ng Rimulya at saka ni Barsaga, yung father niya, si Pidi, yun talaga yung dyan, yung ama ng dynasty na yan. Nung lumaban pala noon si Pidi Barsaga bilang congressman, tapos ang kalaban si Gilbert Rimulya, yung kapatid ni Buying sa ni Junvic, yung reporter sa sa ABS-CBN, malakas na kalaban yun, may pera, may dynastiya, kaya lang kailangan din ni Pidi Barsaga pera. Mukhang tinulungan daw ni Razon eh. Sabi nung napanood ko sa programa ng bilyonaryo, yung kay si Ibardoni ang nagsasabi. Ngayon, kung lalaban siya uli na congressman, itong si Barsaga, at makakalaban niya tao ng Rimulya, mahihirapan na siya. Ay hindi na siya tutulungan ng partido niya, yung National Unity Party. Hindi na rin siya tutulungan ni Razon. Tapos ngayon, syempre, namumroblema siya dyan kasi kahit papano mawawala ang kanyang sweldo sa Kongreso. Magagalit sa kanya yung mother niya. Sa kapapasaway niya. Kaya kahit sabihin niya, kunwari, kahit sabihin niyang hindi siya apektado siya dyan, apektado sila niyan. Kunwari lang yung sinasabing hindi. Kunwari lang yung sinasabing hindi. Yan yung nakukuha niya sa Duterte. Yung ugali kasi ng Duterte nakuha niya. Akala niya, yung ginagawa niya ay para na sa bayan. Tama naman yung manindigan ka para sa bayan. Tama naman yung labanan mo ang mali. Pero gawin mo namang yung manners mo naman, yung manera mo naman, yung ugali mo naman. Yun, mas magiging kagalang-galang ka kung matibay ang paninindigan mo, linalabanan mo ang tama, ay linalabanan mo ang mali, pinaglalaban mo ang tama, yung mabuti para sa bayan, linalabanan mo ang katiwalian. Pero sa paraan naman na hindi naman yung bastos ka na, hindi nakarespeto, kongresista ka eh. Yan yung dito kay Kiko Barsaga. Kaya ngayon suspendido na naman siya 60 days. Actually, ang plano na nga sana sa kanya expel na eh. Kaya lang mas nangibabaw sa mga kongresista, i-suspend na lang 60 days. Kaya lang yun na nga, sabi niya hindi siya apektado, hindi totoo yun. Apektado siya dyan. Siguro yung may conflict na yan sa kanyang nanay, yung mother niya. Kasi yung mother niya, mayor pa ngayon ng Dasmariñas. Yung brother niya yata, vice mayor. May dynastiya na nga sila sa Dasmariñas. Kasi yung father niya, nire-respeto doon sa Dasmariñas. Kaya yung kanilang pamilya, yung mother niya, vice mayor ng Dasmariñas City, yung brother niya, vice mayor, siya congressman. Pero sa 2028, mahihirapan na sila dyan. Ngayon nga, baka yung syempre, iba rin kung sila. Baka ngayon, wala nang mga proyektong itong si Barsaga. Kasi nga, sunod-sunod ang suspension. Wala rin kasing respeto ito. Nakita ko ito una, nung panahon ng 2022 elections, nagsasalita si Congressman Pidi Barsaga sa stage sa Dasmariñas. I-endorse si Leni Robredo. Kasi Leni Robredo yon si Pidi Barsaga.
nagsasalita sa stage, biglang umakyat itong si Kiko. Kinuha yung papel sa ama niya. Oh, bakit Lenny ang nakalagay dito? Hindi tayo Lenny. Marcos tayo. Marcos Duterte, sabi niya. Bastos. Ano talaga yan eh. Wala talagang dapat lang talagang disiplinahin na ito ng Kongreso, ng Kamara. Tama lang yun. Kaya kahit anong sabihin ni Barsaga na hindi siya apektado, hindi. Kunwari lang yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.